Laging handang sagutin ang inyong mga tanong sa batas. Narito na ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby. Hi Ivan, maraming salamat. Ngayon, ipon-ipon kapag may time. Lahat naman tayo nag-iipon. Yung iba sa bangko, yung iba sa alkansya. Naku, yung iba nga sa cabinet lang. Pero mag-ingat po at baka matulad po dito. Ang ilang buwang pinaghirapan, hindi na mapakinabangan. Ganyan ang hinanakit ng isang ina sa Generoso sa Davao Oriental nang makita niya ang sinapit ng 35,000 na perang itinibi niya para sa pag-aaral ng kanyang dalawang anak. Ang pera, nako, inamag. Anong gagawin ninyo kapag nangyari sa inyo yan? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Ang tanong, attorney, hindi lang amag, minsan bukbok, minsan naman napupunit ng bata o nangangat-ngat ng mga alaga natin. Ano po ba ang sabi ng batas dito? May karapatan po ba akong papalitan ito sa bangko? Well, ang sagot dyan, kung ang pera, whether ito ay mga coins or papel, kung ito ay nataguri ang unfit o mutilated na, maaari itong dalhin sa bangko at papapalitan po ng bago. Basta sabing unfit na ang pera kung isa, sobra nang may mga fold na nasisira na ang fiber ng papel or kung nagdi-disintegrate na ang papel. Pangalawa, kung sobra na siyang laspag o may mga sulat. Pangatlo, kung sobra ng malambot, as in kung hawakan ninyo sa gitna ng patayo, hindi na ito tatayo. Masasabi namang mutilated naman ang pera kung ito ay napunit na at naka-join na lamang ng scotch tape. Madalas natin ginagawa yan. Or mas maliit na to, hindi na original size kasi napunit, nasira, kinagat nga ng insekto o mga alaga o nalagyan ng mga kemikal. Pangatlo, kung ito ay nasunog o naging brittle o malutong na. Pang-apat, nawala na ang signature na nandun or nawala na rin ang mga security thread. So usually, mapapalitan naman yan kapag dinala sa authorized banks, pero hindi rin tatanggapin dahil meron mga requirements. Halimbawa, kung more than 2/5 na ang nawala, dapat 3/5 o 60% pa ng papel ay nandun pa. Hindi rin papalitan kung hindi mo ma-identify kung ano yung original na note kasi baka nalagyan ng chemical, na-erase lahat na nakasulat sa papel. Kapag nawala na ang security thread or kung nahati edgewise ang papel na nawala na ang likod o harap ng papel, ay hindi nyo na po ito mapapalitan. So, ina-advise ng BSP na i-present ang mga mutilated coins at ang mga banknotes sa kahit na anong bangko na siya namang magkikilatis at mag-i-inspect kung pwede pa itong mapalitan at ma-redeem. Tanong, may nakukulong ba po sa sinadyang sirain ang pera? Unfortunately, meron po. Bawal sirain, sulatan, punitin, sunugin ang pera. Pati na rin ang sobrang pagtiklop-tiklop na masisira ang ano niya o ang paglagay ng kemikal para mag-iba ang kulay o anyo nito. Sa ilalim ng PD number 247 na na-issue in 1973, pero magandang good law pa rin po ito, yung defacement, mutilation, pagsira at pagpunit ay mahigpit na ipinagbabawal at merong posibleng fine of not more than 20,000 pesos. At ito na nga ang sagot sa tanong ninyo, may posibleng kulong ng 5 taon. So pero wag niyong iisipin na hindi kayo papansinin ng Bangko Sentral dahil kamakailan lamang, mga less than 2 years ago na yata, may kinasuhan ng BSP sa tulong ng PNP at Anti-Cybercrime Elements na siyang hinanap nila yung 5 individual na siyang nagpakitang sinisira ang pera on social media. So pinahanap. Hindi ko lang alam kung ano naging resulta ng kaso, pero nakasuhan po sila. So, mag-ingat po sa pera, yan ay mahalaga, di ba? So, dito po, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.